Hello guys, welcome back to my vlog, and this is Za Canada channel. Welcome back. So since the Thanksgiving season, we are going to talk about little things that we need to be thankful for. Yung things na sometimes we take for granted. These are little things na pwede rin palang isama sa mga blessings na binibilang natin araw-araw. Kung pinapanood nyo yung mga video ko last time, I always tell in my videos that you always have to count your blessings. Maliit man yan or malaki. So in this vlog, we are going to talk about 20 things that we need to be thankful for as an immigrant here in Canada. Stay tuned. Here you go. 20 things that we forget to appreciate. And kapag nawala, baka bigla tayong lumuhod sa Quiapo or lumuhod sa papuntang sa simbahan at sabihin na, Lord, ibalik mo na please. The first one is heated homes. Dito sa Canada, uso ang heater, especially ngayon, nag-start na mag-snow. Hindi pa naman talaga nag-i-snow dito sa Vancouver, pero dun sa mountain, dun sa Grouse Mountain, nag-start na mag-snow. Heated homes, ibig sabihin yung lamig na pumapalibot sa bundok is bumababa na dito sa sa kapatagan. Ayan, ang lalim na naman. So anyway, heated homes, ibig sabihin, isipin natin na kapag nawala ang heater natin, baka maging frozen tocino na tayo. So imagine niyo yung feeling ng isang frozen tocino sa ref. Ganyan ang feeling kapag walang heater. And besides, maraming homeless dito sa Canada. And magpasalamat tayo na hindi tayo isa sa mga taong nilalamig or natutulog sa mga kalye. Pangalawang kailangan natin ipagpasalamat is may Walmart dito. So may branch ng Walmart dito aside from dun sa Walmart na nasa US. Most of the things that you can see in the US meron din dito sa Canada. So may tsinelas, may damit, may Christmas lights, at kung ano-ano pa. So sometimes nga, especially kami, kapag pumupunta kami sa Walmart, minsan body wash lang ang kailangang bilhin. Kagaya kahapon, body wash lang, pero paglabas namin, may 10 items yata yung basket namin. So, isa sa mga bagay na ipagpapasalamat natin yan dito, ang Walmart. The next thing na kailangan natin ipagpasalamat na nasa Canada na tayo is yung mga Asian or grocery store. Kagaya ng TNT, isa yan sa mga pinakamalapit na puntahan namin or go-to namin. Kung nagkikrave kami sometimes ng chicharon or sometimes ng uwishi or kirei, na doon mo lang mabibili. Tapos, minsan kapag gusto mo naman namin na kumain ng turon, may mga nabibili naman turon, saka mga saba, ano pa ba? Ang daming pwedeng mabili sa TNT na noon, nakala mo, pag pumunta ka ng Canada, mamimiss mo itong mga ganitong bagay, yun pala hindi. So, salamat. Thankful ako sa Canadian culture na yung pagsisay nila ng sorry. Most of the time, kahit tayo may kasalanan sa kanila, especially kapag nabunggo mo sila sa isang grocery, minsan sila pa yung mauunang mag-sorry. Or thankful din ako sa Canadian culture kasi pag bumababa ka ng bus, laging may thank you. Napaka-polite ng mga Canadian. The next one that we need to be thankful for, pang-lima na to, which is payday. Hanggat may sinasahod ka, at hourly yung bayad sa'yo, be thankful. Pang-anim, Uber driver na chismoso. Minsan may mga Uber driver na sobrang daldal, na ultimo, sikreto mo na matagal mo nang itinatago, since hindi mo naman sila makikita na ulit, pwede mo sabihin sa kanila. Total, wala namang iba makakaalam. At
hindi naman nila kilala yung mga friends nyo din at wala naman kayong direct connection. So, ito yung mga bagay na pwede nating i-count as blessings. The next one, the Canadian polite nod. This one happens to me every day, especially nung spring and summer. Nung naglalakad pa kami lagi ni Summer dyan sa may trail, sa Spirit Trail. Every time may nakakasalubong kami, laging may mga tao na kahit hindi ka naman kilala, tinatanungan ka. Canadian nod, yung ganyan. Hi, how are you? Simpleng ganun lang. Sometimes it uplifts your well-being kasi minsan gusto mo lang naman may kumumusta sa'yo. Tama ba yun? Kumumusta? Salita ba yan? May magsabi sa'yo ng how are you para minsan kasi pag may nag-smile sa'yo, di ba? It lifts up your bad mood kahit na ang pangit-pangit ng araw mo nung araw na yun. Number 8 na pwede natin pagpasalamat dito is yung mga cheap marketplace finds. Minsan nga yung iba libre pa. Alam nyo ba, nakikita nyo yung couch na yan. Yung couch na yan, magkano lang namin nabili? Kung bibilin mo siya sa isang malaking department store, yun talagang nagbebenta. Like IKEA, let's just say IKEA. Kung bibilin mo siya sa IKEA, nasa 1,000 siya. Napakaganda pa ng couch. Medyo konting linis lang, pero kung bibilin mo siya as brand new, nasa 500 to 600, depende pa sa name ng store. Or depende pa kung nasan yung store na yon. Pero nabili lang namin siya around $30. So mura, 'di ba? So napakamura ng mga bentahan dito. Minsan nga libre, like bike. Nakakuha kami ng libreng bike dito. Meron ding bike na nagbenta dito, sobrang branded na bike, pero nakuha lang namin ng maybe ang cost niya in real life is nasa 1,500, but we only got it for 200, around 200. So, yeah, ang daming cheap marketplace finds dito. The next one, mga breaks natin. Mga breaks na binibigyan ng employer natin in order for us to breathe in and breathe out. Especially kapag napapressure na tayo ng bonggang-bongga sa work. There is always a 15-minute break for us here in Canada. The next one is the SkyTrain. Although hindi naman ako nag-i-SkyTrain kasi nga dito kami sa North Van nakatira and hindi umaabot ang SkyTrain dito. Again, we still need to be thankful kung nandiyan kayo sa Vancouver area or nandiyan kayo sa may Toronto. I believe that there's also SkyTrain in Toronto. Kung nandiyan kayo, please be thankful kasi napapabilis niya yung mode of transport mo sa araw-araw. Number 11, sunlight. We need to be thankful for sunlight all the time. Alam niyo kung bakit? I talked to someone, nakatira siya sa Yukon for 1 year, and she told me that the sun shines for a maximum of 4 hours only during winter. So imaginein mo, 20 hours na gabi pag winter. Kung ngayon nga lang naninibago na ako eh. Naninibago na ako na 4:30 pa lang, lumulubog ang araw, tapos misikat siya ng mga alas 7. Naninibago na ako. Pero what more those places na mas onti yung sikat ng araw. So we have to always be thankful of sunlight. And one more thing, we need to be thankful for sunlight kasi nakakapaglakad tayo sa fresh na hangin ng Canada. 12. Coffee deals. Cheap coffee deals. Nasabi ko last time na medyo may pagkamahal ang coffee dito, but there's still cheap options like McDonald's, 7-Eleven, Tim Hortons, mga $1 lang ang coffee dyan.
So, sa mga nabanggit ko ngayon, baka naman, sponsor nyo to. Joke lang. Pero kung totohanin nyo, di maganda. So, yun. May mga mumurahing kape pa rin dito. Hindi lang sa Brunei. Alam ko sa Brunei, $1 lang ang coffee. Especially yung Teh Tarik, $1 lang yan. Meron din yan dito. Number 13 is public libraries. Dito, yung mga public libraries open for everybody. And, syempre, may heater yan. May AC. Ano pa ba? May Wi-Fi. Yun. Diba? So, kapag wala kang data, kung wala kang or naubusan ng credit yung phone mo, hindi ka naka-unlimited, then pumunta ka lang sa public library. You'll be able to communicate to anybody you'd like to contact. Number 14, yung winter jacket na hindi umaamoy. In fairness, unless magluto ka siguro ng tuyo kasabay ng nakatabing-katabi yung winter jacket mo. So, yan, mag-aamoy talaga siya. Mag-aamoy ulam siya. Pero, other than that, hindi naman siya umaamoy, in fairness sa mga winter jacket. Pero, maligo din. Kahit hindi naman umaamoy yung winter jacket, maligo pa rin kahit winter. Number 15, reusable bags. Napakadami natin yan. Sa Pilipinas, naalala ko noon, hirap na hirap akong bumili ng reusable bag na tig to 20 pesos. Which means na additional 20 pesos siya sa sa bill natin pag bumibili tayo ng grocery sa Pilipinas. Dito, ang daming reusable bag ng isang household na Pilipino dito. Bawat isang Pilipino, I'm sure masasabi nila sa iyo na more than 10 pieces ang eco bag nila na nakatago lang. Na minsan nakakalimutan nating dalhin, kaya parami ang eco bag. At isa rin sa bagay na pwede natin ipagpasalamat sa mga eco bag dahil sa sobrang ini-implement ng Canada ang paggamit ng eco bag, less pollution, less garbage. Number 16, quiet weekends. Napansin nyo ba na wala kayong naririnig ng mga nagbibideo okay? Unless kapitbahay mo mismo yung nagbibideo okay. Na Pilipino na nagti-TikTok at nagla-live araw-araw. Ayan, maririnig mo nagbibideo okay. Other than that, wala. Mga kapitbahay, sobrang tahimik. So if you need some quiet environment or peaceful environment where you can reflect, Canada ang para sa'yo. You have to always be thankful of these things because sometimes these are the things that hindi mo na-experience sa Pilipinas kasi mahilig ng kumanta mga Pilipino, di ba? So, rinig na rinig mo yung mga nagbibideo okay na kapitbahay. 17, thrift stores. Ayan, maraming maraming ukay-ukay dito sa Canada or dito, especially dito sa Vancouver. Ukay-ukay siyang tinatawag sa Pilipinas, pero pagdating dito medyo social. Thrift store. Pero kung tutuusin, mas mura siya. Kesa dun sa mga binibenta sa Pilipinas, sobrang mura na mga bagay-bagay dito na binibenta sa mga thrift store. Meron nga mga branded na damit, may makikita ka doon na tig $3 o $2 na sobrang branded na mga damit. May mga Gap, Zara, depende sa sale. Minsan may mga mura pa. One more thing that you often neglect, hearing Tagalog in public. Kapag nakarinig ka ng Tagalog in public, it means that you feel at home. May mga kababayan na tayo na nandito kahit nasa kahit nasa malayong lugar. Hindi tayo nafe-feel homesick ng bongga-bongga kasi may mga Pilipino ka na maririnig or sometimes sa bawat isang store dito may mga Pilipino na nagtatrabaho. So you don't feel alone or you don't feel depressed na ikaw lang yung nagtatrabahong Pilipino, na wala kang pwedeng ma-sharean
ng nararamdaman mo. 19. The first snowfall. Nung first snowfall ko, tuwang-tuwa talaga ako, as in, ang saya-saya ko. Kasi wala namang snow sa Pilipinas, wala namang snow sa Brunei, walang snow sa Singapore or sa Malaysia. Ayan, di ba nung bihira ang mga taong nakaka-experience ng snow. Hindi lahat ng tao nakaka-experience ng snow. Kaya, maging thankful tayo sa mga bagay-bagay na tayo lang minsan ang nakaka-experience. Pero, pag paulit-ulit na, pag mismong snowstorm na, ay nako, no thank you na po. Isa lang po, pwede na po. And again, lastly, siguro yung one thing that I'm thankful for here is yung self-checkout process. Parang sa Pilipinas, wala niyan. Hindi ko alam, ewan ko kung ngayon meron na, pero most of the time sa Pilipinas, may trust issue. May trust issue ang mga tao, so walang self-checkout. Dito, kahit isang bottle lang ng tubig ang bibilin mo sa supermarket, pwede ka nang dumaan sa self-checkout kesa pumila ka pa ng pagkahaba-haba sa isang cashier or sa isang counter na merong taong pipindot sa'yo para dun sa isang bote ng tubig. So, ayan na nga. So, those are the things that you need to be thankful for. Please let me know or comment kung may naiisip pa kayo na iba na bagay na pwede natin ipagpasalamat na nasa Canada na tayo at na-experience natin itong mga ganitong bagay. Okay? So, again, don't forget to like and subscribe and click on the bell icon for future updates with regard to my upcoming videos. Happy Thanksgiving sa mga nasa US. Happy Thanksgiving sa mga call center agent na nagtatrabaho. Okay? So, alam ko yan. Alam ko kung paano magtrabaho sa araw ng Thanksgiving sa US. Minsan may tawag, minsan wala. Yun. Thank you for watching at laging tatandaan, hindi kailangang maraming pera, basta may peace of mind. Bye!